Run! Hello guys, have a good day. Welcome back to my vlog. Today guys is Sunday, so isa na namang OFW guys ang tatanungin natin kung ano yung mga experience nila dito sa Hong Kong. So, we welcome po natin si Sister Wilma. Hello, good evening. So, Sister Wilma, ilang taon ka na dito sa Hong Kong? 11 years, magto-12 sa August. In 12 years na yan, ano yung mga experience mo? Pwede mo bang ibahagi sa atin? Experience in 12 years ko dito is, yan, first time na amo ko yan. First time nga, first time, tapos magto-12 years na rin ako sa kanila. Bali yung alaga ko is 3. Nung dumating ako sa kanila, 2 lang yung anak nila. So, sa isang amo ka lang dito? Isang amo lang. So, further, okay naman mga amo mo? Okay naman, mabait naman sila. Di naman ako tatagal ng ganun katagal kung hindi mabait, diba? Oo nga. So, sa 12 years na yan, ano yung mga nagawa mo ng project mo sa Pilipinas na pwede mong uwian pag uwi natin, pag tumanda na tayo, mga ganun? Project, yung 12 years ko. Yung 12 years kasi, nag-aral yung 2 kapatid. So ikaw yung Nagpa-aral. At tumulong. Siyempre, tumulong. Oh, wow, ang galing naman. Tapos project, wala. Bahay pa lang yung nakuha. So ayun guys, may bahay na siya. Bahay na bayaran. At least mayroon siyang pinag-iipunan na. Oo, kailangan yun siyempre. Siyempre, wala kang uuwian kapag nag-for good ka na, diba? So sa 12 years mo na yan, ano yung mga pwede mong i-advise sa mga OFW na nandito or yung mga nagpaplanong gustong mag-abroad? Kung nagpa-plan ka kang mag-abroad, dapat may goal ka. Kung ilang taon ka lang, ilang years lang dapat ka doon. Kasi pag wala kang goal, parang walang anong tawag dito, parang walang goal, yung hindi, wala kang plan. Pero kung may goal ka na gustong ma-achieve, yun. Kasi tatagal, yung anong tawag dito? Tumatagal ka ng tumatagal tapos walang nangyayari sa'yo. Pero kung may goal ka na ina-plan, yun. Yun guys, kailangan natin ng may goal tayo sa buhay. Yung pag may goal ka kasi guys, mayroon kang guide na dapat mong matapos or dapat mong pagsakripisyuhan para matapos mo yung mga Oo. Para di pa pag may goal ka, halimbawa, may goal ka na magpagawa ng bahay, diba? At least may, yung sahod mo, alam mong may pinupuntahan. Oo. Hindi mapupunta lang sa Sa wala. Oo. Tapos sa 12 years na yan, ano yung sekreto mo para makapagtagal ng ganyang katagal sa isang amo lang? Wala naman. Siguro mabait din yung amo ko, tapos mabait ako. Tiyan. Yun. Mabait siya, tapos mabait din yung amo. Yun. Compatible Hindi, sila. yan, pakikisama lang, syempre. Okay, marunong makisama sa amo. Syempre, yung ayaw nila, wag mo rin gagawin, di ba? Oo. Pero naman, di ba? So yun guys, ganun din ako. Kung ano yung gusto ng amo ko, sinusunod ko lang kung ano yung sinasabi nila. Sundin mo lang. Huwag mo silang susuwayin. Syempre, alam mo naman yung mga rules and regulation mo, di ba? Oo. Para mo rin yung karapatan mo.
So yun guys, bilang OFW, nag-enjoy ka ba dito sa Hong Kong within 12 years? Enjoy naman. Enjoy, oo, enjoy. Oo, enjoy naman. Ayun guys, dalaga pa pala siya. Ayan, available. Tumanda na dito. Hindi, bata pa siya. 16 years old. Ayan. So, sister, ano yung pinagkakabalaan mo during your day off? Pag ako holiday ko, pag tuwing Sunday, may parang yung Baniyanihan, pinupuntahan ko dito sa Kennedy Town, shelter siya. Siguro alam yan ng maraming OFW dito sa Hong Kong. Shelter yun yung tumutulong shelter. sa mga nate-terminate, Hindi. mga ganun yan? Hindi, iba yun. Iba yun. Ano siya yung, ano lang, shelter lang, parang volunteer ka. Pag may election, dun ginaganap. Dun nagbubutuhan. So, doon ka na Every Sunday. nagvo-volunteer Oo, na dun ako tumulong. nagbo-volunteer. Dun ako every Sunday. Oo. Yun guys, may baking class din doon. Baking class. Saka may paggugupit dun. Ay, gugupit. So, gusto ko din matuto guys sa pagbe-baking. Pag okay na siguro ang panahon. Pupunta Pag ako sa normal kanila. pag normal na uli. Oo. So, ayan. Doon sa pinupuntan niya tuwing day off niya, maraming matutunan doon guys. Ano yung mga pwedeng mapag-aralan doon? Yung may baking class, tapos yung paggugupit. Ano pa ba? May caregiver din dun. Caregiver. Pwede yung caregiver doon. So, pwedeng i-apply sa Canada? Hindi ata. Ay, Hindi siya caregiver lang Oo, for Hong caregiver. Kong lang. Oo. So, ayan. Pero marami nag-aaral dun pag Sunday, Saturday. Kasi kailangan nga ng experience, di ba? Oo. At saka magagamit din ata nila yun dito, yung pag may mga elderly ka Ay, oo. na aalagaan. Oo. Kailangan talaga yun. Kami nga nung nyo kong employer, babysitting. Oo. Nag-ano kami. May training. Training. So, ayan guys. Kung gusto nyong matuto rin na mag-baking, pwede tayong pumunta doon sa Bayanihan. Sa Kennedy Town. Yung Bayanihan pala guys, yun yung ginaganap yung Pag may election. Volunteer pala siya doon. Oo. May mass din dun every Sunday. Simbahan. Hindi siya simbahan, may mass na. Mas lang. Katoliko? Catholic. So, marami palang pwedeng gawin doon guys. Pag Sunday, pwede nang tumambay doon. Oo, Pwede pag naman volunteer ka, Pag volunteer lang. kailangan magpa-member. May bayad ba pag magpa-member? Yung unang membership 50. Pag renewal, 20. Yearly ba yan? Yearly. Konti lang naman pala yung bayad. So, okay lang. Pwede nang magpa-member guys. Taka, pag okay na yung panahon. Oo. So, ayan si Sister Wilma. Kung may mga gustong mag-aral ng baking, pwede tayong mag-ask sa kanya. Yung ganun. Bale, nakilala ko siya dito guys sa Kennedy Town, sa kabildingan ko. Magka-building kami. Mabait yan. Dami niyang food na binigay sa akin, Bubusugin ka niyan, guys. So, ayan, guys. Anong pwede mong i-advise ulit sa mga baguhan na dapat iwasan pag pupunta sila dito? Dapat iwasan. Ay, ang mangutang sa bangko. Yan talaga, guys. Ang mangutang sa bangko. Oo, marami napapahamak sa utang. Ang dami no? Yung kilala ko, na-terminate. Oo, dahil yun, sa natiterminate pangungutang. sila. Kasi ayaw nung ibang mga amo na nangungutang yung helper nila. Tapos hindi Kasi pag nakabayad. hindi ka nakabayad, tinatawagan yung amo nila Oo. sa landline. Oo. So, ayaw ng amo ng ganun. Yung mangutang. Yung mangutang talaga sa kanila.
Oh, tapos yung nanginginom, ayaw din ng amo. Oo, uuwing lasing. Oo. Kaya dapat pag mag-abroad ka, behave ka dapat. Oo. Siyempre, dapat naman believe, di ba? Oo. Kaya ka nga nag-abroad para magtrabaho eh. Oo. Magtrabaho para sa makapag-ipon. Para makauwi ka agad. So in your 12 years, marami ka na ding ipon, sis. Wala masyado. Pero meron na. Meron, konti. Oo. Hindi naman, siyempre, may ibang pangangailangan. Tapos, siyempre, magsisave ka din. Oo. Importante kasi yung savings, guys. Kasi Oo, may savings. kung walang savings, pag uwi, parang nga ka sa Pinas. Tapos, ang hirap magsimula. Oh, syempre, pag uuwi ka, dapat may savings ka. Syempre, sayang lang naman yung pagtrabaho mo dito ng matagal, tapos uuwi ka, wala kang savings. Oo. Tapos wala ka rin naipundar. Wala ka rin naipundar. So, ayun guys, pag nandito ka na sa Pinas, kailangan na ang unahin natin yung savings. Number 1 ang savings. Tapos, kung ma-extra kang pera, investment. Saka Yung- dapat marunong ka rin mag-budget dun sa sweldo mo. Kasi kung minimum lang yung sahod mo, tapos yung gastos mo is mas malaki pa dun sa sinasahod mo, di wala ka masisave. Oo. Diba? Maraming mga Pilipino na gano'n. Pabongga. Pabongga. Oo. Mga binibili, mga mamahalin, mga ganun. So, hindi ako ganun guys. Kung yung kaya ng bulsa ko na mayroon akong savings, yun. Ang inuuna ko kasi, savings muna, bago gastos. Gastos. Oo. Oo. Kasi pag inuna mo yung gastos, wala ka nang masisave. Mapupunta na lahat sa gastos. Kaya, yun guys, pag savings dapat muna. Oo, yung saving. Yung pagbabudget kasi dyan eh. Dapat marunong ka talaga mag-budget. Oo. Dapat budgeted Yung monthly expenses mo, dapat alam mo. Siyempre, magre-remit ka pa. Oo. Kung magkano yung budget nila sa Pilipinas. Magkano yung savings mo. Pero ako, Allowance pa natin dito tuwing Sunday. pero ako, yung inuuna ko, savings. Oo, savings mo na. Sineseparate ko na yung savings, tapos yung gastos, tapos yung allowance ko. Yung ganun. Oo, ganun. Tapos, nag-separate din ako ng pang online business. Ayun. Para in case na may Oo. mga yung ganun. So, ayan si Sister Wilma. Maraming naitulong na yun sa mga kapatid. May napaaral na siyang 2 teacher, no? So, ayan, yung nagawa niya sa mga kapatid niya, natulungan na niya, napatapos na niya. May maganda ng trabaho, mga kapatid niya. So, nakaka-proud si Sister Wilma. Hindi naman masyado. So, dapat gayahin natin siya pag nag-abroad tayo. So, ayun guys, thank you sa time mo, Sister Wilma. Hanggang sa uulitin. See you next time.